So Section 16, amendment ng ating value-added tax for sale of goods or properties. Sabi dito, a value-added tax equivalent of 12% on gross sales. Pakiguhitan po yung gross sales na sinabi. Page number 7 po. Page number 7. Sabi niya 12% daw natin ay based on gross sales of the goods or property sold. Pakiguhitan po yung gross sales. Bartered or exchanged. Such tax to be paid by the seller or transferor. Ngayon po ang binago dito kasi dati before isa paying taxes, ang sinabi kasi dito, gross selling price. Okay? Ngayon, ang binago na yung terminology, ginawa niyang gross sales. Yun lang po binago. Tapos po, makikita nyo, sabi ko nga kanina, huwag kayo mag-interpret ng sarili ninyong opinion. Okay? Kung ano ba ibig sabihin ng gross sales. Kasi itong pinag-aaralan po natin ay batas. Hindi po tayo mga abogado, pero marunong tayo magbasa ng salitang Ingles, tapos marunong din tayo umintindi ng salitang Ingles. Okay? Kasi ang batas natin, nasa wikang Ingles. Kaya yung mga taxpayer, I believe, matatalino yung mga yan eh. Marunong magbasa at umunawa ng salitang Ingles. Okay? Hindi po natin kailangan maging abogado para magpag-aralan yung tax compliance natin. Besides, pag hindi nyo alam yung BIR tax compliance, anong sasabihin sa inyo ng taga-BIR? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Okay? So, ito po yung definition ng gross sales natin. Sa baba lang po, page number 7. For the purposes of this section, the term gross sales means total amount of money or its equivalent. Hindi lang po money, kundi equivalent din. In money which the purchaser pays or is obligated to pay. Pakiguhitan po yung pays or is obligated to pay. Ibig sabihin ng obligated to pay, yung pays alam nyo naman yan, di ba? Pays, ibig sabihin cash basis yan. Nagbenta ka, tapos binayaran. Pays. Tawag doon cash basis transaction. Bayad na agad. Yung obligated to pay, ibig sabihin credit transaction. Ibig sabihin, nakabenta ka na sa customer mo, client mo, buyer mo, pero inutang lang, hindi pa siya bayad at the time of the sale transaction. Na-transfer mo na yung goods. Okay? Ngayon, subject na rin po yun sa 12% VAT kahit hindi pa bayad. Dati, before issue paying taxes natin, ganun din naman ang rule sa mga seller of goods natin. Ganun din po yung rule. Hindi po nabago yung rule na yan. Before and after issue paying taxes, sa mga VAT-registered seller of goods and or properties, hindi po nabago yung rule. Binago lang yung term pero hindi binago yung rule. Ang ibig sabihin ng rule na to, kahit yung sale ng goods mo ay cash or credit, subject pa rin yan sa 12% VAT. On or before or after, before and after issue paying taxes, ganyan ang VAT rule sa mga seller of goods. Obligated to pay pays or is obligated to pay to the seller in consideration of the sale, barter, or exchange of the sale of the goods or properties, excluding the value-added tax. So, sa pag-computation po ng 12% VAT, hindi po kasama ang 12% VAT. Okay? So, alisin nyo muna yung 12% VAT, tapos yun yung basis natin, yung gross sales ang tawag doon, para sa computation ng 12% VAT. Kasi yung iba nagkakamali, lalo na yung mga nag-ship, yung mga non-VAT to VAT, lalo na yung mga matatanda. Yung may mga edad na ng mga taxpayer or entrepreneurs or negosyante, yung may mga edad na, yung mga tanong na tanong sa atin sa Facebook page natin. Non-VAT sila dati, tapos ngayon VAT na. So, ang daming tanong tungkol sa VAT. Ang dami nilang paniniwala na mali naman. So, nakokorrect natin siya through our support. May support tayo sa pag-book owners namin kayo, matikin ng seminar, online man, or face-to-face natin. Okay? So, hindi kasama ang VAT sa gross sales. Okay? Barter or exchange, excluding the value-added tax. The excise tax, yung mga excise tax na mga luxury vehicles na yan, yung mga perfume. Yung mga perfume kasi, na madalas na nire-raid ngayon, tapos yung mga vape, yung mga excise tax kasi yan eh. Ngayon, hindi sila nagbabayad, either hindi nila alam or intentional. Nire-raid sila ngayon ng BIR. Tama ko, napapanood nyo, diba, sa mga news natin. So, kung ang business nyo ay perfume or vape, may excise tax po yan, aside from value-added tax, aside from income tax. Okay?
Kaya kung nagbi-business kayo, hindi po pwedeng sale lang ang alam nyo o magbenta ng produkto o serbisyo. Hindi po pwede yun. Dapat po, mandatory din dapat dito sa atin, sa ATC, hindi sa BIR. Mandatory din po sa ATC, inaman-mandate po namin or highly recommend na lang, pag-aralan nyo rin po yung BIR tax compliance ng business nyo. Sa amin, hindi namin pinag-aaralan yung excise tax kasi wala naman kaming binabayaran ng excise tax. At hindi naman tayo subject sa excise tax. So kung ano lang applicable sa business nyo. Kasi yung ating tax code provision, ang dami niyan. Hindi naman lahat yan applicable sa atin. Okay? So pag-aralan nyo lang yung applicable sa business nyo. So ganun po before and after the ease of paying taxes, hindi na bago yung value added tax ng seller of goods. Pero nabago yung terminology. Letter D, page number 7 pa rin po. Sales returns, allowances, and sales discount. The value of goods or property sold and subsequently returned, or for which allowances were granted by a VAT-registered person, may be deducted from the gross sales for the quarter in which a refund is made or a credit memorandum or refund is issued. Sales discount granted indicated in the invoice at the time of sale and the grant of which does not depend upon the happening of the future event may be excluded from gross sales within the same quarter it was given. Doon mo tayo sa una, yung return, tsaka refund. Binalik. Dati mo na siya, nabayaran mo na yung value added tax doon, pero subsequently, binalik. Sales return ang tawag doon. Epektibo siguro, o based on your agreement, binalik. So pagkabalik, pwede mo i-claim yung ano doon, yung corresponding value added tax as deduction from your gross sales during the quarter of sales return. Okay, kahit magkaibang quarter yan. Okay, malinaw naman dito eh. Section 106, amended by Section 16 ng ating ease of paying taxes, letter D. Okay naman, may allowance. Yung allowance, yung magbabayad ka na within 10 days or 20 days or 30 days, tapos may additional kang discount na 2% or 3%. Di ba may mga ganong transaction or agreement natin? May mga terms na ganon. Magbayad ka ng maaga, meron kang discount na 2% or 5%. Ngayon po ganito. Paano natin malalaman anong katibayan natin na may sales refund tayo or sales return? Meron po tayo dapat na credit memorandum. Ayun, malinaw dito. May credit memorandum. Issue is made or a credit memorandum or refund is issued. So dapat meron po yung credit memorandum na resibo. Okay? Yung participant natin sa Quezon City, same topic natin, ease of paying taxes. Yung pinag-aralan namin to, nagtaas siya ng kamay. Sabi niya, meron daw yung client niya na credit memorandum, in-applyan niya raw. Very good. At yung credit memorandum po na format, ina-applyan din po yun ng authority to print. Ito pinag-aaralan po natin ay para lang sa mga VAT registered taxpayer. Kami non-VAT kami pero alam namin to. Okay? VAT registered. So mag-apply po kayo ng credit memorandum kung meron po kayong mga sales refund transaction, sales allowances, yan, mga yan. Kailangan nyo po mag-apply ng credit memorandum na may authority to print sa RDO ninyo. Ngayon, yung format po ng credit memorandum, hindi pa po ako nakakakita. Okay? Pwede kayo mag-research niyan sa internet, tapos paggawa nyo sa yung format, paggawa nyo sa printer nyo kung pwede, o baka yung accredited printer ng BIR, yung printer natin ng mga resibo, baka meron na silang format, no? Pwede kayo magtanong. Para copy-paste na lang, copy-paste. Para yun ang supporting document natin. Ang kailangan kasi natin dito, supporting document. Supporting document ng refund tsaka allowance, credit memorandum. Okay? Pag wala tayo noon, madi-disallow yung ating refund tsaka yung ating sales allowance kasi wala tayong supporting document. Wala tayong katibayan. Hindi pwede yung bank deposit slip para sa refund, cash refund. Kasi yung bank deposit slip, katibayan niya ng deposit. Hindi yung katibayan ng refund. Okay? Tapos yung mga sales naman, at the time, sales discount granted at the time of the sale, kagaya naman pag bumibili tayo sa mall, 'di ba? May discount na. Yung discount nagre-reflect na kaagad 'yan sa resibo. So at the time of the sale, kung meron kayong binigyan na discount, reflected na 'yan sa resibo, tapos pwede din natin ibawas yung discount na 'yon sa sales during the quarter of our sales. Okay, maliwanag 'yan dito. Next natin, authority of the commissioner. Okay na yung letter E na yan.
Section 17, page number 7 pa rin tayo. Value added tax naman on sale of service naman. Sabi dito, letter A, there shall be levied, assessed, and collected a value added tax equivalent to 12% of the gross sales derived. Kaigwitan po yung gross sales again. Section 17. Namendahan niya po yung Section 108. Gross sales derived from the sale or exchange of services, including the use or lease of properties, based on gross sales. Dati, yung VAT sa value added tax sa mga seller of service, VAT registered seller of service, based on gross receipts. At ang definition dati ng gross receipts, yung may cash receipt, may na-receive kang pera. So kung nakabenta ka ng service mo, VAT registered ka, tapos wala ka pa nakokolekta, wala pang VAT doon. Magkakaroon pa lang ng VAT kapag may collection ka na. Whether actually or constructively received. Actually, na-receive mo, actually, or constructively received, dineposit sa bank account mo. Pero ngayon, binago na. Based on gross sales na siya. Ano pa yung definition ng gross sales? Babasahin natin. Hindi tayo gagawa ng sarili nating definition. Sa baba niya lang po, for purposes of this section, the term gross sales means the total amount of money or its equivalent then, representing the contract price, compensation, service fee, rental, royalty, including the amount charged for materials. O yung mga nagtatanong sa amin, sir, ba't registered ako? Yung mga materials na ginamit ko sa construction business ko, kasama din pala yun sa VAT, tama po. Kasama po yun sa computation ng VAT. Kasama po yun sa definition ng gross sales. Continuation po, page number 8. Supplied, page number 8 po, bandang kaliwa, continuation lang. Supplied with the services during the taxable quarter for the services performed for another. For the services performed for another, which the purchaser again pays or is obligated to pay to the seller in consideration of the sale, barter, exchange of services that has already been rendered by the seller. Sa madaling salita, ang VAT sa mga seller of service natin na dating based on collections, yung gross receipts, ngayon ay based on gross sales na. At ang ibig sabihin ng gross sales daw dito, sinabi, inamyenda ng Ease of Paying Taxes, yung cash sales mo and credit sales mo, kahit na seller of service ka, may VAT na rin yun. Okay? So kung seller of service ka, nakabenta ka, pero hindi pa bayad, utang pa lang, kasi nga, or is obligated to pay, may value added tax na rin may value added tax na rin po yun. Subject na rin po siya sa madaling salita sa 12%. But kahit wala ka pang collection, basta nakabenta ka na. Kahit seller of service ka na. Ang tawag po nila dito ay accrued sales. Accrued sales, nakabenta ka na, wala ka pang collection, pero subject na yan sa 12% VAT. Whether goods or service, kung napansin ninyo. Whether goods or service. Or is obligated to pay. Ang tawag doon, accrued sales. Yung pay, wala namang problema doon eh. Tawag doon cash sales. Talaga may VAT ka kasi bayad na. Pero yung utang, inutang sa'yo, accrued sales, accrual sales, may 12% VAT na rin siya. Ang problema kasi doon, paano sir, kung nabayaran ko na siya ngayong first quarter, pero utang, pero pagdating ng second quarter, hindi ko na masingil. Hindi ko na siya masingil, sir, kasi nawala, na-bankrupt, hindi ko na makontak. Hindi mo na makontak. Hindi ko na ng ibang bansa na nakakalimutan na yung utang sa'yo na binenta mong produkto or serbisyo. Mamaya may remedy po dito, may remedy. Continue po natin. And, ina-highlight ko na po siya. Tingnan nyo kung napansin nyo po, highlight ko na para to give emphasis po sa atin. And the use or lease of properties that have already been supplied by the seller, excluding the VAT pa rin, and those amounts earmarked, pakikwitan po ito those amounts earmarked for payment to third party or received as reimbursement for payment on behalf of another, which do not redound to the benefit of the seller,
as provided under relevant laws, rules, and regulation. Example po nito, yung mga earmark na to, yung mga security agencies, janitorial services, tsaka yung mga ano, yung mga employee agency, yung mga agency na pwede kang kumuha sa kanila ng empleyado muna kahit temporary. Pero hindi mo naman sila empleyado sila ng agency. Ngayon yung binabayad na sweldo ng security guard, ng janitor, ng empleyado, na hindi naman natin empleyado kasi sa agency yon, hindi yun value added tax on the part of the agencies. Hindi siya subject sa value added tax. Kasi nga, hindi naman yung benefit o hindi yung income ng agency. Yun ay para sa masweldo ng mga empleyado ng agency na ibinigay sa atin. Yung security services, janitorial services, tsaka yung employment services. Ang income lang on the part of the agency, na seller of service, yung kanilang fee, yung admin fee. Naka-encounter ako niyan dati nung branch accountant ako sa SBMA. Merong ganyan yung mga empleyado na nakasuot ng white na polo shirt. So, ibig sabihin agency sila. Hindi sila empleyado ng company kung saan sila nagtatrabaho. White polo shirt sila, tapos binabayaran namin sa kanila dati yung sa sweldo mismo na pinasok ng empleyado plus the admin fee ng agency. So, yung agency, ang taxable lang sa kanila subject to value added tax, yung admin fee. Pero yung binabayad namin sa kanila na sweldo ng empleyado na nagtrabaho sa amin dati, yun ang hindi subject sa value added tax. Kasi ang tawag doon ay, ito, third party, earmark for the payment to third party, or receive lang siya as reimbursement for the payment on behalf. Dalawa yun eh. Payment to third party or receive as reimbursement. Ha? Yung mga paunang bayad nyo, tapos hindi naman sa inyo. Ano pa? Travel agency. Ang daming ganyan travel agency, tapos value added tax kayo, but registered. Yung binayad nyo sa airplanes, hotel accommodation, food accommodation, travel accommodation ng clients nyo, di ba? Hindi naman sa inyo yun eh. Hindi nyo naman income yun eh. Tama? Ang income nyo lang doon, yung fee na chinarge nyo doon sa client nyo. Okay? Pero yung mga resibo, yung airplane ticket, hotel accommodation, yung OR nun, or sales invoice, mamaya pag-aaralan natin yung bakit sales invoice na. Dapat yung nakapangalan nyo sa client nyo kasi ibibigay nyo sa client nyo yun. Tapos ang bibigyan nyo lang ng resibo ng income na naka-receive kayo ng sales ay yung ano nyo lang, fee nyo lang yung fee. Yung fee. Okay? Provided that for long-term contracts for a period of 1 year or more, the invoice shall be issued on the month in which the service or use or lease of properties is rendered or supplied. Sa mga long-term construction contracts to. Kasi, di ba, magpo-construct ka ngayon, it's more than 1 year pa bago bayaran, o more than 1 year bago matapos. Okay? So, kung sinabi ng BIR, kasi hindi tayo based on collection, based on sales na tayo, mag-i-issue ka daw ng resibo on a month in which the service or use or lease of properties is rendered or supplied. So, based on completion, yung issuance ng resibo ng mga construction sa construction industry. Do not worry naman kasi yun yung sinasabi ko kanina, sa subject na sa value added tax ngayon, pero next quarter, hindi na nabayaran yung portion or lahat, anong gagawin natin? May remedy po tayo. Ito po yung bago. Letter C sa baba. Sales allowances and discounts. Yan. The value of services rendered for which the allowance were granted by a VAT registered person may be deducted. Ito lang kanina, same lang. Yung sinasabi ko sa inyo, mamaya pa natin makikita. Ito same lang po yung discount tsaka allowances. Dapat po meron tayong credit memorandum ha. Dapat may credit memorandum tayo na resibo, katunayan ng sales discount o sales refund, refund tsaka sales allowance. Yung sales discount, di naman kailangan ng resibo doon kasi na at the time of the sale, mag-reflect na kagad yun sa resibo. Tapos exempt transaction natin, ganun pa rin 3 million, section 18. Pero, i-adjust daw siya every 3 years. Dati walang adjustment to eh. Ngayon may adjustment na siya. Okay? Section 19 natin, page 8 pa rin. Wala naman na bago dito. Yung source ng value VAT input tax natin. Continue natin. Except yung letter B. Section 19, letter B, continuation, page number 9. Yung purchase of services daw on which a value added tax has accrued. Dati kasi ito, purchase of services on which a value added tax has paid. Ngayon, pwede nang accrued.
Sa mga seller of service, VAT registered seller of service, pwede natin claim yung VAT input tax sa mga purchases natin ng service kahit hindi pa siya bayad. Yun ang ibig sabihin ng accrued, has accrued. Nabili mo na, na-purchase mo na, nagamit mo na, pero hindi pa nababayaran. Ang tawag doon accrued. Pwede mo na gamitin yung VAT input tax doon. Dati hindi pwede. Dapat, kasi dati, dapat ay bayad na. Next, number 9, page number 9. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung output tax credit on uncollected receivables. Kasi kung subject na sa 12% VAT, yung credit natin na transaction, nakabenta tayo pero hindi pa bayad, ibig sabihin meron tayong tinatawag na accounts receivable or AR. At yan ay subject sa 12% VAT. Kasi ang ibig sabihin ng accounts receivable, nakabenta ka na ng products mo, goods or services mo, pero hindi pa bayad. Kaya meron kang accounts receivable. A seller of goods or services may deduct the output VAT pertaining to uncollected receivables from its output VAT on the next quarter after the lapse of the agreed upon period to pay. So naglapse na yung agreed period nyo to pay, kunyari yung deadline, tapos hindi pa nababayaran, pwede nyo gamitin na yon as pambawas ng value added tax nyo sa next quarter. Uncollected. Ang tawag doon, uncollected receivables. Okay? Provided that the seller has fully paid the VAT on the transaction, kasi nga nabayaran na siya dati, kasi nga subject na siya sa 12% VAT, kasi nga nabago na sa mga VAT registered seller of service. May AR ka, may VAT ka na, kahit hindi pa nakokolekta. Okay? Provided further that the VAT component of the uncollected receivables has not been claimed as allowable deduction under Section 34E. Yung 34E, para to sa bad debts. Para sa deduction from income tax. Okay? In case of recovery naman of uncollected receivables, the output VAT pertaining thereto shall be added to the output VAT of the taxpayer during the period of recovery. So kung na-recover nyo naman, nagbayad naman pala, pinakabalang kayo, hindi naakala niyo hindi niyo masisingil tapos nasingil niyo, ibabalik niyo siya sa period or quarter of recovery. So ang maganda po diyan ang recommendation namin dito, magbigay kayo ng collection letter. Tapos yung collection letter, yun yung magiging basis niyo na naglapse na yung agreed period to pay pero hindi pa nababayaran. Okay? Yun ang recommendation namin. Pero hindi natin alam, baka magbaba yung BIR ng Revenue Regulation implementing this provision, yung agreed period na naglapse na, kasi malinaw naman dito eh. Naglapse na yung agreed period to pay, yun yung deadline, pwede nyo nang gamitin yon yung output VAT relating to those receivables. Okay? Pambawas ng output VAT nyo ngayong quarter, kung kailan siya naglapse yung agreed period to pay. Pero nga, ang recommendation ko, kailangan kasi natin ng document to prove na naglapse na yung agreed period to pay. So, pwede nyo bigyan ng collection letter. Kahit company lang, kahit hindi na kayo mag-lawyer pa, kahit magbabayad pa kayo sa lawyer, kahit company-owned, company na letter, collection letter, mag-drop lang kayo. Pwede kayo maghanap sa internet para edit-edit nyo na lang. Tapos yung collection letter na ipapareceive nyo sa customer nyo. Tapos yun ang pwede nyo basihan ngayon sa claim ng uncollected receivables na pwede natin gamitin pambawas sa output VAT natin ngayong quarter. Okay? Kasi mahirap na mag-claim ng deductions ng output VAT na wala tayong document. Yung VAT input tax ka, kailangan natin ng mga supporting documents, mga valid na resibo, di ba? Yung deductions pa kaya sa output VAT, di ba? So kailangan po natin ng supporting document nun, like credit memorandum, kung refund yan, or allowance. Tapos in this case, sa letter D na to, paano mo nga nasabi na naglapse na yung agreed period to pay, collection letter. Unless magbababa yung BIR ng Revenue Regulation nga na nagsasabi na ganito yung proof ng agreed to period to pay na naglapse. Yun ang masusunod. Pero to, recommendation lang namin to, kailangan natin ng supporting document, katunayan na naglapse na yung agreed period to pay. So kailangan natin ng collection letter, collection notice. Dalawang kopya. Isa sa customer mo kung malayo, pwede mo file BC o registered mail with return card, tapos isa sa'yo. Okay, para may katunayan lang tayo na nag-lapse na yung agreed period to pay.